Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Nagisa si Mahar Luka-Luka sa sarili niyang mantika. Paano nangyari? Nagsagawa po sila ng palengke survey. Pero ang nangyari, mga ka-PL, halos lahat ng mga napagtanungan nila natutuwa sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Bilang patunay, mga ka-PL, kumuha po ako ng kaprasong video lang para maipanood ko po sa inyo paano pinahiya at sinunog si Mahar Luka-Luka kasama ng babaeng nag-i-interview, inutusan siguro nitong si Mahar Luka-Luka. Pasorbe nila, sunog din sila. Ayos. Pero bago ko po ito simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman, at paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palag naman po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo. Eto na. Simulan na natin, mga ka-PL. Sa akin, nasa ano siya, nasa 10. Ate, sa ngayon. Kasi gusto niya siya. Hindi po, hindi dahil ano po siya. Hindi, kasi ano naman ako sa panahon talaga yun, kahit naman siguro sino ang maging presidente. Kasi gano'n naman ang nangyayari lagi. Kapag kung sino ang nakaupo, pag tumaas yung presyo, isisi sa presidente, diba? Dapat talagang lagi yung nangyayari ng gano'n. Dapat nandun din yung pag-unawa. Kasi hindi naman yung ginusto rin ng presidente na tumaas ang presyo. Nangyayari lang na yung mga negosyante, itinatago nila yung mga bigas. So, parang sinasabi niyo yung negosyante, parang gano'n. Kasi di ba may aming nahuli na ano, na mga smugglers daw po. O yun, di ba? Yung mga gano'n. Okay. Kaya yun, kaya naging gano'n ang bigas na yun. Yun ang tingin ko Ano po? Yun na nga ang nangyari. Tinanong si ate nung inutusan ni Mahar Luka-Luka na mag-interview o magsagawa ng palengke survey. Ate, 0 to 10. Ano po ang masasabi ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Ayun ang sinagot ni Ale. Para sa akin, 10. Ang inaasahan siguro nung nag-interview, mga ka-PL, at syempre si Mahar Luka-Luka na rin, mag-thumbs down. Bagsak. Kumbaga, parang 2, 3, o kaya 4, ganyan. Pero hindi. Highest po kasi ang 10 nasunog. Nagisa sa sariling mantika si Mahar Luka-Luka. Pasorbe nila, nasunog sila. Naintindihan po ng Ale ang nangyayari. Wala naman daw ang Pangulo na gugustuhin na magmahal ang presyo ng mga bilihin. Kung nga naman, sinong residente na gustuhin magmahal ang presyo, di ho ba, mga ka-PL? Si ate nauunawaan. Hindi po katulad ng mga kababayan natin na kaprasong problema, isisisi sa Pangulo, mananawagan sa Pangulo. Yung iba, nasa kalsada, nagrally na. Tandaan po ninyo, mga kababayan na mga hindi nakakaunawa sa Pangulo. Ginagawa lahat ni Pangulo para mapamura po ang presyo ng bilihin. At higit sa lahat, ang mga magsasaka natin, ngayon pa lang ulit sila nagsisimula. Kasi, ngayon pa lang sila nabigyan ng malaking atensyon nitong administrasyon lang na ito kung hindi ako nagkakamali.
Maraming taon ang lumipas, maraming administrasyong lumipas na napabayaan po ang ating mga magsasaka. Ngayon, binayaran ang utang. Fertilizer libre. Mga binhi at kagamitang pangsaka ang ibinibigay ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung baga, ngayon pa lang nagsisimula yung mga magsasaka natin. Hindi pa masyadong nakakaahon. Pagbigyan po natin sila. Malay natin baka sa mga susunod na taon, masasabi natin na bastante na ang dami ng bigas sa bansa. At kung medyo bumaba man ngayon ang presyo, baka mas lalo pang bumaba. Huwag na nating hangarin, no? Na makamit o mangyari itong 20 pesos kada kilo ng bigas. Okay na tayo dun sa kahit mga nasa 30 pesos mahigit ang kada kilo. Pero, pag nangyari, yung pangarap ng Pangulo na maging 20 pesos na lang, di mabuti. Di ba? Mas mainam maghanap buhay. Kumayod, mga kababayan. Huwag kayong umasa sa gobyerno. Maghanap buhay po kayo para hindi kayo puro reklamo. Ang gusto ninyo, puro kayo hingi sa gobyerno. Hoy, maghanap buhay kayo. Mahiya naman kayo. Ipapakain nyo sa mga mahal nyo sa buhay, sa anak ninyo, mula sa hingi sa gobyerno. Aba, nasaan ang pagiging magulang ninyo? Kayo po ang may responsibilidad sa pamilya ninyo, hindi po ang gobyerno. Anak kayo ng patola, oo. Ayos, buti pa si ate naiintindihan. Okay? O, idagdag ko lang po itong nakakabanas na balita. Si Franz Castro ho, mga ka-PL. Napakarami ng gustong idamay. Hindi na nakontento. Dinimanda na nga yung dating Pangulo. Ngayon, gusto pa yatang ipa-take down ulit ang SMNI. Di ba na-take down na yan dahil kay Pastor Apollo Kibuloy. O eto, kinalampag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na imbestigahan ang television show ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte dahil sa pagpapalaganap nito ng karahasan. Yung gikan sa masa, para sa masa daw po, mga ka-PL, na sa SMNI nangyayari. Siyempre, kapag inimbestigahan yung gikan sa masa, para sa masa, madadamay siyempre ang SMNI. Hindi man ma-take down, pero maaaring masuspinde ng ilang araw. Franz Castro, nasaan ang karahasan na sinasabi mo sa gikan sa masa para sa masa? Totoo lang naman ang sinasabi ng dating Pangulo eh. Galit na galit ka sa gikan sa masa para sa masa na programa ng dating Pangulo. Dahil lahat kontra sa inyo. Galit na galit ka. Ngayon, yung mga hinala ng mga kababayan natin, ng mga naririnig namin, na di umano kayo daw, makakaliwa, na di umano daw, kayo NPA. Parang nakumpirma ko na po, Madam Castro. Bakit po kayo galit na galit? Sa gikan sa masa para sa masa at gusto pa ninyong kalampagin ang MTRCB para i-review ang programa ng dating Pangulo. Natatamaan ba kayong lagi sa banat ng dating Pangulo? Franz?
O baka gusto mong tuluyan na mawala ang SMNI kasi kontra ito sa insurhensya. O nahahadlangan kayo, nabubuking ang mga ginagawa ninyo. Di ba, mga ka-PL? Ano ho sa palagay ninyo? Paki-comment na lamang. Maraming salamat. Hanggang dito lang po tayo. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed.